Kahapon, binuksan sa Archdiocese of Manila, sa Manila Cathedral, ang ating pagdiriwang ng 500th anniversary ng pagdating ng pananampalataya sa ating bansa. Ito po yung local na launching ng ating 500th anniversary. Kinuha po natin ang okasyon ng ika-442nd anniversary ng pagtalaga sa Maynila bilang isang diocese, ang pinakaunang diocese sa buong bansa. Bago nito, ang buong Pilipinas ay nabibilang sa isang diocese sa Mexico. Hindi lang tayo natutuwa sa 500 years na tayo'y mga Kristiyano. Ito po ay isang commitment din. Kaya ngayong taon, ang paksa natin ay Year of the Mission. We are gifted to give. Binigyan tayo ng pananampalataya at ito'y isang regalo, isang biyaya upang ito'y maibahagi rin natin sa iba. So we say our yes to the mission. At iyan po yung ating paksa sa ating awit. We say our yes. Sa ikalawang pagbasa natin ngayon, narinig natin ang commitment ni Saint Paul sa pagmimisyon. Sabi niya, "Woe to me if I do not evangelize." Sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Para kay San Pablo, ang pagmimisyon ay hindi isang opsyon. Ito'y isang tungkulin na ibinigay sa kanya kasi siya ay katiwala ng Diyos. Katiwala ng pananampalataya, a steward of the mysteries of Christ. Sana ito rin ang tingin natin. We are stewards of the faith and not owners of it. It has been given to us so that we may spread it out. Sa totoo lang, ang nabubuhayan ang ating pananampalataya kung ibinabahagi natin ito. We do not lose the faith. We do not diminish the faith by sharing it. Rather, it grows in us and multiplies by sharing it with others. Kaya, malaking pananagutan natin na ibahagi ang pananampalataya in order to strengthen our faith. In fact, we have no doubt, we will doubt if we have the good news, if we do not share it, because it is the nature of the good news that it be shared. Kung wala tayong ganang ibahagi ito, baka po hindi mabuting balita ang mayroon tayo. Baka po hindi natin kilala si Jesus at mahina ang ating relationship sa Kanya. Jesus is not exclusive na tayo-tayo lang ang nakakakilala sa Kanya. He is expansive. The more, the merrier. Paano ba ibinahagi ni San Pablo ang mabuting balita? May dalawang paraan. Natuto siyang makibagay sa mga tao. Para maging katanggap-tanggap ang mabuting balita, naging mahina siya sa mga mahihina. Naging tulad siya ng mga Hudyo sa harap ng mga Hudyo. Kapag mga Hudyo ang kausap niya, naging tulad siya ng mga Griego sa harap ng mga Griego. He did not adapt the message, but he adapted the way that the message is being presented. He adjusted himself according to the situations of his hearers. Pangalawa, isa pang ginawa niya, ipinangaral niyang walang bayad ang mabuting balita. Kaya nga,
naglabas ng liham ang mga obispo ng CBCP last month. Natatanggalin na ang mga bayad sa mga serbisyo ng simbahan, ang tinatawag na aransel, upang ang pera ay hindi maging hadlang sa pagtanggap ng grasya ng Diyos. Papaano ngayon magsusuporta ang simbahan? Ang tanong ng iba. Sa tulong ng lahat ng mga faithful. Generous naman ang mga tao sa mga pangangailangan ng simbahan. Napatunayan natin yan ngayong panahon ng pandemic. We survive because of the generosity of the people, not because of the aransel. Bakit ba kailangan magpahayag ng mabuting balita? Kailangan ba ito? Ito'y kailangan sapagkat kailangan ito ng mga tao. Ito ang narinig natin sa aklat ni Job sa ating unang pagbasa. Dito inilarawan sa atin ang kalagayan ng maraming tao. Hindi lang pera ang kailangan ng tao. Although alam natin na sa ating panahon ngayon ng pandemic, talagang maraming nangangailangan ng pagkain, ng trabaho at iba pang material na bagay. Ngunit higit pa sa pera, ang mga tao'y nangangailangan ng saysay, ng meaning sa kanilang buhay. Ang daing ni Job na ating narinig ay, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap. Bat-bat ng tiisin at lungkot ang dinaranas. Sabi niya na sa matagal na panahon, walang layon, walang saysay ang buhay niya. Totoo, sapat na lang bang huminga tayo? Para sa ano ba ang buhay natin? Ano bang inaasahan natin? Makakain lang ba? Magkaroon lang ba ng pera? Magkaroon lang ng trabaho? Magpalaki lang ng anak? Hindi magkasakit? Hindi mamatay? Yan lang ba ang buhay? At nakita natin ang bilis ng takbo ng panahon. Pebrero na ngayon. Anong nangyari noong January? Ano ba ang ginawa natin? Baka iwanan tayo ng panahon, wala tayong nagawa. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, napapaisip tayo ng meaning ng buhay natin dahil sa mga di katiyakan ng ating hinaharap. At dahil sa mga ito, maraming mga taong nadidepress. Walang nakitang meaning sa buhay nila. Dito kailangan natin ang good news, na mahalaga ang bawat isa sa atin. Ganon kahalaga na pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ipadama ang kanyang pagkalinga sa atin. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig natin si Jesus na busy na nangangaral, nagpapagaling, nagpapalayas ng masamang espiritu. Hindi siya mapatigil sa isang lugar lang, kahit na siya ay kilala at hinahangaan na sa Capernaum. Sinabi niya sa mga alagad niya na kailangan silang pumunta sa ibang bayan upang maipahayag at ipadama sa mga tao ang mabuting balita. At pinadala niya rin ang 12. Pinadala niya ang 72 upang mas maraming taong maabot. Gusto niyang maabot ang maraming tao. Sa mga gawain nito, nagbibigay siya ng pag-asa sa mga tao. Parang sinasabi niyang, huwag kayong bumitaw. Mahal kayo ng Diyos. May lunas sa mga problema natin. Our life is worth it. Kahit na ang kasalanan natin ay hindi pumipigil na mahalin tayo ng Diyos. God Himself cares for us in Christ Jesus. Kailangan natin ang good news ngayon. At ang good news na ito ay dala ni Jesus. Hindi lang dadala niya, si Jesus ang good news.
ang anak ng Diyos na naging tao at nakiisa sa atin. Siya ang may kapangyarihang magpatawad, magpagaling at magbigay ng pag-asa. Ang gawain natin ay dalhin ang mga tao sa Kanya to promote and facilitate the encounter with Jesus. Ganyan ang ginawa ni Pedro noong ang biyanyan niya ay may mataas na lagnat. Sinabi niya kay Jesus, at si Jesus naman ay willing na lapitan at pagalingin ang matanda. Ganyan ang ginawa ng mga tao sa Capernaum. Noong lumubog na ang araw at tapos na ang araw ng pamamahinga, dinala nila kay Jesus ang mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga masamang espiritu. Siyempre, ang mga may sakit ay hindi makakapunta kay Jesus. Hindi ba ganyan din ang ginagawa natin? Dinadala natin ang mga may sakit sa klinik o sa ospital? Hindi naman natin sinasabi na lang sa kanila na pumunta kayo sa ospital. Dinadala natin. Ganon din ang mga makasalanan, ang may masasamang espiritu, ay hindi naman lalapit kay Jesus. Nahihiya ang mga yan, o natatakot, o walang pakialam. Kailangan natin silang dalhin kay Jesus. Ipakilala sila kay Jesus. Yan ang ating misyon. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Dalhin natin ang mga tao sa Kanya. Let us facilitate the meeting of the people with Jesus, the only Savior. May mga tao na sa kanilang sigasig sa pagmimisyon, akala nila ang success ng misyon ay depende sa kanila. Parang sila na ang magbibigay ng solusyon sa mga problema ng tao. Hindi. Diyos pa rin ang kumikilos. Grasya ng Diyos ang kaligtasan. Kaya nagpapasalamat tayo. Pinapahalagahan natin ang pananampalatayang Kristiyano na mayroon tayo sa loob ng 500 taon. Ito'y grasya ng Diyos. We cannot compare the work of the church to any business venture that we judge the mission by its success, either in the terms of numbers converted, money earned, programs done, or buildings built. Mission is a work of grace. This is why we need to pray. Si Jesus mismo ay nangangailangan na magdasal. Kahit na busy siya, nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling, naghanap siya ng panahon. Madaling araw, natulog pang iba. Naghanap siya ng lugar, isang tahimik na lugar upang magdasal, makipag-ugnay sa kanyang Ama. Regular niyang itong ginagawa. Talagang madasalin siya, bahagi yan ng kanyang schedule. At minsan, magdamag pa. Napansin ito ng kanyang mga alagad. Kaya minsan, siguro dahil sa inggit o hanga, na makita si Jesus na taimtim na nagdadasal, nakiusap sila sa Kanya. Lord, teach us how to pray. Turuan niyo naman kaming magdasal. Napakaganda na makita na ikay nagdadasal. Teach us how to pray. Kaya ang pagmimisyon ay hindi lang pagpunta roon sa ibang lugar o paggawa ng mga activities. In fact, activism or too much activities ay sagabal sa pagpapahayag ng mabuting balita. Bahagi rin ng pagmimisyon ay ang pagdarasal. Maraming himala ang nagagawa ng panalangin. Only God can touch the heart, and that can be done by prayer. Kaya may dalawang patron tayo sa pagmimisyon. Ang una, si San Francisco Javier,
isang dakilang misyonero na pumunta sa India, sa Sri Lanka, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Japan, at namatay siyang papasok ng China. Talagang aktibo siya. Ngunit, ang pangalawang patron ng misyon ay si Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, Saint Therese of Lisieux. Isang mongha na hindi man lumabas sa kumbento, pero malaki ang naitulong sa misyon ng kanyang mga pagdarasal. Maraming conversion ang nangyari dahil sa kanyang panalangin. Mahalaga ang pagdarasal para sa misyon. Kaya kahit na ngayong pandemic na tayo'y hindi makalabas ng bahay, we can say our yes to the mission. We can pray for the missionaries and for the spread of the good news. We can pray for people who are losing meaning in their lives, people who are suffering because of sickness and because of material wants. We can offer our sacrifices, our health problems for these people. And these sufferings can become redemptive when joined with Christ. Kahit nasa anumang kalagayan natin ngayon, pinapadala tayo ni Jesus na maging bahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Let us all be missionaries. That is the meaning of wearing the missionary cross, to remind us that we have to spread the good news. Let us start now in this Holy Mass by praying for missionaries and for their works.